Basag na ang ilusyon. Habang tahimik na inihahanda ni Samantha ang paboritong hapunan ng asawa para sa kanilang ikalimang anibersaryo, isang malanding voice message ang sumira sa lahat. Ang likot ng anak natin, Lucas. Walang awang sagot ng asawa niya. Palamuti lang ang asawa ko. Imbes na magmakaawa, pinunasan ni Samantha ang kanyang mga luha. Tatapusin niya ang kahibangang ito. Paano babangon ang isang reyna mula sa abo ng pagkakanulo? Basag na ang lahat ng ilusyon. Habang tinitiis ni Samantha ang pagod sa paghahanda ng isang espesyal na hapunan para sa kanilang ikalimang anibersaryo, isang malanding boses mula sa nakalimutang iPad ng kanyang asawa ang bumasag sa kanyang mundo. Ang pag-ibig na iningatan niya ng 5 taon ay itinapon lang sa basurahan ng isang pagtataksil. Pinunasan ni Samantha ang kanyang mga luha at hinarap ang katotohanan. Handa na ba siyang sunugin ang nakaraan para sa isang bagong bukas? Paano babangon ang isang reynang pinagtaksilan sa sarili niyang palasyo? Ano ba, Lucas? Huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng asawa mo habang magkasama tayo. Nakakasira ng mood eh. Isipin mo na lang, ilang buwan na lang at lalabas na itong baby natin. Mas mahalaga kami sa'yo kaysa sa tuyot at boring mong asawa. 'Di ba? Ang boses na yon ni Bianca ay parang matalas na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Sumunod ang isang pamilyar na tawa. Ang tawa ni Lucas, ang lalaking pinangakuan ni Samantha ng kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, Bianca. Alam mo naman ang totoo. Si Samantha, palamuti lang siya sa bahay na ito. Isang obligasyon na kailangan kong tiisin para sa pangalan ng pamilya. Ikaw at ang bata ang buhay ko. Napatigil ang mga kamay ni Samantha. Kasalukuyan niyang idinidikit ang huling piraso ng disenyong asukal sa ibabaw ng cake na 4 oras niyang pinaghirapan. Ang mga daliri niyang amoy bawang at pampalasa, mga amoy na kinasusuklaman ni Lucas pero tinitiis niya para lamang maipagluto ito ng paboritong beef caldereta ay biglang nanginig. Ang dulo ng cake na may nakasulat na Happy 5th Anniversary, My Love ay biglang nayupi ng madiinan ng kanyang hintuturo. Hindi niya maramdaman ang init sa loob ng kusina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga paa. Tila ba ang sahig na marmol ay naging yelo na humihigop sa kanyang natitirang lakas. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Samantha sa tray ng cake. Ang porselanang kinalalagyan ng kanyang pinaghirapang pagkain ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga palad. Walang anumang sigaw, walang anumang babala. Ang marangyang cake ay bumagsak sa sahig, nagkawatak-watak ang mga palamuti nito at kumalat ang kulay pulang icing na tila sariwang dugo sa maputing tiles. Hindi gumalaw si Samantha. Nanatili siyang nakatitig sa kalat sa kanyang paanan. Ang kanyang dibdib ay tila hinahabol ng isang dambuhalang bigat. Bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang mga luhang kanina pa, nagbabadyang pumatak, ay nanatiling nakakulong sa kanyang mga mata, naglalagablab sa hapdi. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Sa bawat segundo, ang mga salita ni Lucas ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Palamuti lang siya. Narinig niya ang tunog ng susi sa pinto ng garahe. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mabibigat na yabag ni Lucas ay papalapit na sa kusina. Mabilis na kumuha ng basahan si Samantha. Pilit na kumikilos kahit na ang kanyang buong katawan ay sumasigaw sa sakit. Yumuko siya para linisin ang kalat. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha upang itago ang namumulang mga mata. "Sam, I'm home!" Masiglang bati ni Lucas habang papasok ng kusina. Ang boses nito ay puno ng pagod. Isang pagod na dati-rati ay kinahahabagan ni Samantha. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang pandaraya. Ano ang nangyari rito? Bakit nagkalat ang cake sa sahig? At bakit hindi ka pa nakabihis? Akala ko ba magsa-celebrate tayo? Hindi sumagot si Samantha.
Ipinagpatuloy niya ang pagpupuna sa sahig. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nang mag-angat siya ng tingin, ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Nabitawan ko lang, Lucas. Pagod lang siguro ako sa paghahanda para sa atin. Malumanay niyang sagot, isang boses na hindi nagpapakita ng anumang emosyon, parang isang dagat na payapa bago ang isang malakas na bagyo. Lumapit si Lucas at tinangkang hawakan ang kanyang balikat. Ganoon ba? Hayaan mo na yan. Ipapalinis natin kay Manang bukas. Magbihis ka na. Baka mahuli tayo sa reserve. Busog na ako, Lucas. Putol ni Samantha sa kanyang asawa. Tumayo siya ng tuwid. Hinarap ang lalaking itinuring niyang mundo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita niya ang isang estranghero sa kanyang harapan. Sa katunayan, pakiramdam ko ay punong-puno na ako. Sobra-sobra na ang naibigay ko sa araw na ito. Napakunot ang noo ni Lucas, halatang nagtataka sa lamig ng pakikitungo ng asawa. May problema ba, Sam? Galit ka ba? Dahil nahuli ako ng uwi? Alam mo namang marami kaming paperwork sa kampo, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Samantha. Tiningnan niya ang iPad na nasa ibabaw ng counter. Ang screen nito ay madilim na, ngunit ang katotohanang nakabaon doon ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Tinalikuran niya si Lucas at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang nadurog na puso. Nang makarating siya sa itaas, tumigil siya sa tapat ng kanilang kwarto. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng mga alaala ng kanyang pagsasakripisyo. Ang mga kurtinang siya ang pumili. Ang mga antigong kagamitang siya ang nag-ayos. Ang buhay na binuo niya sa paligid ng isang lalaking kailanman ay hindi siya naging sapat. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang bukas. Saan nga ba napupunta ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa maling tao? Mapupuno ba ng isang huwad na anak ang puwang na iniwan ng isang wasak na panata? Nanatiling nakatayo si Samantha sa dilim, nag-iisa at nagdurugo ang kaluluwa, habang sa ibaba ay naririnig niya ang marahang paghimig ni Lucas, tila walang anuman ang nangyari, tila ang kanyang mundo ay hindi pa tuluyang gumuho. Hindi na kailangan ng malakas na sigaw para gumuho ang isang tahanan. Minsan, ang pinakamatitinding pagkawasak ay nangyayari sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, sa pagitan ng mga titig na puno ng pait at mga salitang tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Sa loob ng kanilang malawak na silid, ang lamig ng aircon ay tila hindi sapat para pawin ang nagbabagang tensyon. Nakaupo si Samantha sa dulo ng kama. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Tila isang rebultong yari sa ivory. Maganda pero wala ng buhay. Sa kanyang harapan, si Lucas ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang. At ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkabahala na nauuwi sa pagkairita. Ano ba talaga ang gusto mong marinig, Sam? Bulyaw ni Lucas, bagamat pilit niyang hininaan ang kanyang boses. Oo, nagkamali ako. Pero hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Si Bianca, malaki ang utang na loob ko sa babaeng yon. Noong panahong wala pa akong pangalan, nung halos wala akong makain sa kampo, siya ang nandoon para sa akin. Hindi ko siya pwedeng talikuran na lang, nang ganoon-ganoon lang. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Samantha. Ang kanyang mga mata, na dati-rati ay puno ng paghanga para sa kanyang asawa, ay tila 2 malalim na balon ng kapaitan. Utang na loob, Lucas? Iyon ba ang tawag mo sa paggawa ng bata sa likod ko? Na ang kabayaran sa pagtulong niya sa iyo noon ay ang pagtataksil mo sa sumpa nating 2? Huminto si Lucas at matalim na tumingin sa asawa. Huwag mo namang gawing napakasama ng lahat. Lalaki lang ako, Sam. At alam mo naman, di ba? Ilang taon na tayong sumusubok, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong anak. Si Bianca, ibibigay niya sa akin
Ang matagal ko nang hinihiling. Ibibigay niya ang tagapagmana ng pamilya, Villaroman. Hindi ba dapat ay masaya ka pa dahil magkakaroon na ng apo si na Mama? Ang bawat salita ni Lucas ay parang mga karayom na itinutusok sa puso ni Samantha. Ang kawalan nila ng anak ay ang pinakamalalim na sugat sa kanyang pagkatao bilang babae at ang gamiting ito ni Lucas para bigyang matwid ang kanyang pangangalunya ay isang uri ng kalupitan na hindi niya akalaing kayang gawin ng asawa. Bago pa man makasagot si Samantha, ang pinto ng silid ay bumukas ng walang pasabi. Pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Lucas, na may dalang awtoridad at bigat sa bawat hakbang. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, kabaligtaran ng madilim na aura na dala niya. Tama ang asawa mo, Samantha. Wika ni Doña Carmen sa isang malamig at mapang-utos na tono. Huwag kang maging makasarili. Ang pamilya Villaroman ay kailangan ng isang tagapagmana. Ngayong tatakbo si Lucas para sa promosyon bilang koronel, hindi natin kayang mantsahan ang ating pangalan ng isang iskandalo ng paghihiwalay. Kahihiyan iyon para sa ating lahat. Lumapit ang matanda kay Samantha at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Magtiis ka. Tanggapin mo ang bata bilang sayo. Iyan ang tungkulin mo bilang asawa. Pagkatapos ng lahat ng ginhawang ibinigay namin sayo, ito lang ang hihilingin namin. Napatawa ng bahagya si Samantha, isang tawang walang katuwaan, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na sa bahay na ito, siya ay hindi kailanman naging pamilya. Isa lamang siyang kagamitan, isang tau-tauhan na kailangang sumunod para sa reputasyon ng mga Villaroman. Gusto niyo akong manahimik? Tanong ni Samantha. Ang kanyang boses ay naging matatag na parang bakal. Gusto niyo akong magpanggap na parang walang nangyari habang ang asawa ko ay may kinakasamang iba? Para ito sa ikabubuti ng lahat, Sam, dagdag ni Lucas, ang kanyang tono ay naging malumanay na tila ba siya pa ang biktima. Para sa karir ko, para sa pangarap ni Mama, manatili ka lang sa tabi ko at ipinapangako ko, hindi ka mawawala ng posisyon sa bahay na ito. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Samantha ang 2 taong nasa harap niya. Nakita niya ang kasakiman ni Doña Carmen at ang karuwagan ni Lucas. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso na kanina lang ay nagdurugo ay tila naging bato. Naramdaman niya ang isang uri ng lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Isang proteksyon laban sa higit pang sakit. Sige, maikling sagot ni Samantha. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumuwag mula sa pagkakahawak sa sapin ng kama. Kung yan ang gusto nyo, susunod ako. Magiging mabuting asawa ako. Sa harap ng maraming tao, isang buntong hininga ng ginhawa. Ang pinakawalan ni Lucas, habang ang isang mapanuyang ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmen. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay muli nilang napaamo ang maamong tupa. Hindi nila alam na sa likod ng mga blangkong mata ni Samantha, ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang magliyab. Naglakad si Samantha patungo sa bintana at tumingin sa labas, sa madilim na hardin ng mansyon. Isang malakas na tunog ng doorbell ang biglang bumasag sa tensyon ng gabi. Ang matinis na tunog nito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagkatinginan sina Lucas at Doña Carmen. Bumaba si Lucas para tingnan kung sino ang bisita sa ganoong kalalim na gabi. Nanatili si Samantha sa itaas, nakikiramdam sa bawat tunog ng yabag. Narinig niya ang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Kasunod nito ay ang isang boses na naging dahilan para ang kanyang mga kuko ay bumaon sa hamba ng bintana. Isang boses na puno ng paimbabaw na tamis at nakakairitang lambing. Lucas, sorry kung naabala ko kayo. Wika ng babae sa ibaba. Ang kanyang boses ay tila may kasamang hikbi. Pero wala na talaga akong matuluyan. Pinalayas ako ng landlord ko dahil sa ingay ng pagbubuntis ko. Sabi mo,
Sabi mo, hindi mo kami pababayaan ng baby natin. Napatigil ang tibok ng puso ni Samantha. Alam niya ang boses na yon. At alam niya, sa sandaling ito, ang impyernong binuo nila para sa kanya ay formal na ring nagbukas ng kanyang mga pintuan. Ang tunog ng degulong na maleta na gumuguhit sa sahig na marmol ay tila isang babala ng paparating na unos sa loob ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Bianca. Basang-basa ang buhok dahil sa ulan, yakap ang kanyang sarili, at ang kanyang mga mata ay puno ng paimbabaw na pagsusumamo. Sa tabi niya, si Lucas ay tila isang asong hindi malaman kung saan titingin. Habang si Doña Carmen ay nakakrus ang mga braso, tinitimbang ang sitwasyon sa likod ng kanyang mga mamahaling salamin. Dahan-dahang bumaba si Samantha sa engrandeng hagdanan. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa ay walang tunog, tila isang anino na nagmamasid sa sarili niyang bangungot. Nang marating niya ang huling baitang, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Nakita niya ang panandaliang takot sa mga mata ni Bianca na agad ding napalitan ng isang mapang-asar na kislap na tanging siya lang ang nakakakita. "Samantha, pasensya ka na talaga," bulong ni Bianca. Ang boses ay nangangatog. "Wala na kasi akong ibang matakbuhan. Ayaw kong mapahamak ang anak namin ni Lucas sa kalsada." Hindi sumagot si Samantha. Lumapit siya sa lamesa at kumuha ng baso ng tubig. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at banayad. Uminom siya ng dahan-dahan bago hinarap ang babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang mansyong ito ay sapat para sa isang pamilya, Bianca. Pero tila nakakalimutan mong ang bawat sulok nito ay pag-aari ko sa ilalim ng batas. "Sam, please." Pagmamakaawa ni Lucas, lumapit ito sa kanya at pilit na hinawakan ang kanyang kamay. Pansamantala lang ito. Hanggang sa makapanganak lang siya. Hindi ko hahayaang ma-stress ang bata. Isipin mo na lang ang kapakanan ng tagapagmana natin. "Tagapagmana niyo, Lucas. Huwag mo akong isali sa kwento ng pagtataksil niyo." Malamig na tugon ni Samantha sabay bawi ng kanyang kamay. "Kung gusto niyo siyang patuluyin, sige. Pero sa guest room siya sa dulo ng pasilyo. Huwag na huwag siyang lalapit sa kwarto ko, lalong-lalo na sa studio ko." Kinaumagahan, ang kapayapaang pinaghirapang itayo ni Samantha sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naglaho. Habang siya ay nasa kanyang studio, maingat na nililinis ang isang antigong florera na yari sa asul na porselana. Ang pinto ay bumukas ng malakas nang walang anumang katok. Pumasok si Bianca, na ngayon ay nakasuot na ng isa sa mga mamahaling silk robe ni Samantha na kinuha nito nang walang paalam. "Ang ganda naman dito," wika ni Bianca habang hinahawakan ang mga kagamitan ni Samantha. Wala na ang maamong mukha nito kagabi. Ang mga mata nito ay puno na ng inggit at pagkamuhi. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang babaeng hindi naman makapagbigay ng anak sa asawa niya. "Alam mo, Samantha, ang tagal din kaming nagtiis ni Lucas sa maliliit na kwarto para lang hindi ka masaktan. Pero ngayon, oras na para ako naman ang maging reyna rito." Ang reyna ay hindi kailangang magnakaw ng korona para kilalanin, Bianca, sagot ni Samantha nang hindi tumitingin dito. "Ang mga gamit na hawak mo ay libu-libong taon na ang tanda. May halaga sila dahil sa kanilang kasaysayan at katibayan. Ikaw? Ikaw ay isang panandaliang palamuti na madaling mapapalitan kapag kumupas na ang kulay." Nanggigil si Bianca sa narinig. Kinuha niya ang isang baso ng orange juice na dala niya at, sa isang mabilis na galaw, ay ibinuhos ito sa ibabaw ng mga mahahalagang papel at dokumento ni Samantha na nakalatag sa lamesa. Mga dokumento para sa kanyang gagawing restorasyon sa National Museum. "Oops! Sorry, Samantha. Masyado kasing malikot ang baby. Napatapon tuloy ang hawak ko." Mapanguyam na tawa ni Bianca bago ito tumalikod at naglakad palabas. Nanatiling nakatayo si Samantha. Pinanood niya ang kulay kahel na likido na dahan-dahang sumisipsip
sa mga papel na pinagpuyatan niya ng ilang buwan. Ang kanyang puso ay kumakaba sa galit, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling matalas. Lumapit siya sa lamesa para linisin ang kalat, ngunit bago pa man niya mahawakan ang baso, may napansin siyang kakaiba. Tumingin siya sa sahig, sa mga bakas ng paa ni Bianca na nabasa ng juice. Napansin ni Samantha ang paraan ng paglakad ni Bianca. Mabilis, matatag, at walang kahit anong hirap sa balanse. At nang muli niyang maalala ang itsura ng tiyan ni Bianca, nang dumaan ito sa harap niya kanina, tila may isang bagay na hindi tumutugma. Ang hugis nito ay tila masyadong matigas, masyadong perpekto para sa isang tunay na sanggol na gumagalaw sa loob. Isang hinalaang nagsimulang mabuo sa isipan ni Samantha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsumbong kay Lucas. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan na isang kilalang doktor sa Makati. "I need a favor, Doktora Valenzuela," bulong ni Samantha habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintong nilabasan ni Bianca. "Kailangan ko ng paraan para malaman kung totoo ang isang himala o kung isa lang itong masamang biro." Nang gabing iyon, habang naghahanda ang lahat para sa hapunan, dumaan si Samantha sa tapat ng kwarto ni Bianca na bahagyang nakabukas. Nakita niya si Bianca na nakatalikod, tila may inaayos sa kanyang baywang. Sa isang maikling sandali, nakita ni Samantha ang isang anino ng strap na kulay balat na nakapalibot sa tiyan nito. Isang bagay na hindi dapat naroon sa isang babaeng tunay na nagdadalang tao. Napatigil si Samantha. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang baga. Ang laro ay naging mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ngunit sa gitna ng panlolokong ito, isang bagay ang sigurado. Hindi lang pala puso ang ninakaw sa kanya, kundi pati na rin ang katotohanan. Ang bawat sugat ay may hangganan ng pagtitiis, at ang bawat pasensya ay may dulo ng pagkaubos. Para kay Samantha, ang mansyong ito ay naging isang bilangguan ng mga pangarap. Ngunit ang kanyang silid-aralan at ang kanyang mga koleksyon ng antigo ang nagsisilbing tanging kanlungan niya. Ang mga huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nagagalaw ng pagkakanulo ni Lucas. Pagod na pagod si Samantha nang umuwi siya mula sa isang mahabang araw sa National Museum. Ang tanging nasa isip niya ay ang hawakan ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang minahal ng totoo. Pumasok siya sa kanyang silid at dinaluhong ang isang maliit at nakatagong vault sa ilalim ng kanyang vanity table. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang isang pulang kahon na yari sa pilus. Ngunit sa halip na ang pamilyar na kislap ng mga perlas, ang bumungad sa kanya ay ang malamig at malungkot na bakante. Wala na ang kanyang pinakaingatang pamana. Ang isang sinaunang suklay na gawa sa dekalidad na talukap ng pagong o tortoise shell na nalamutian ng mga bihirang perlas mula sa Sulu. Ito ang huling regalong ibinigay ng kanyang ina bago ito pumanaw, ang simbolo ng dangal ng kanilang pamilya na ipinasa sa loob ng 3 henerasyon. Hindi maaari. Bulong ni Samantha. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng direksyon. Hinalughog niya ang buong silid, itinapon ang mga damit, binuksan ang bawat drawer, ngunit ang suklay ay wala roon. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas sa loob ng kanyang tadyang. Pagdating niya sa sala, natagpuan niya sina Lucas at Bianca na masayang nagtatawanan habang umiinom ng tsa. Napatigil ang dalawa nang makita ang itsura ni Samantha. Magulo ang buhok at namumutla. Ngunit hindi ang kanilang reaksyon ang nakakuha ng atensyon ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay pako na bumaon sa buhok ni Bianca. Doon, sa gitna ng makapal at kulot na buhok ng kabit, ay nakatarak ang kanyang suklay, ang kanyang pamana. "Ibigay mo sa akin yan," ang tanging nasabi ni Samantha. Ang kanyang boses ay mababa,
ngunit puno ng panganib. Napakunot ang noo ni Lucas at tumayo siya para harangan si Samantha. Sam, ano bang problema mo? Bakit ka ba sumusugod ng ganyan? Ang suklay na yan, Lucas. Iyan ang huling alaala ng nanay ko. Paanong napunta yan sa babaeng yan? Sigaw ni Samantha. Ang kanyang tinig ay nabasag sa matinding galit. Ah, ito ba ba? Siningit ni Bianca. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang suklay na tila ba nanguuyam. Binigay ito sa akin ni Lucas kaninang umaga. Sabi niya, masyado daw akong stressed sa pagbubuntis ko kaya kailangan ko ng magpapasaya sa akin. At dahil magiging ina na ako ng panganay niyo, karapat-dapat lang daw na sa akin mapunta ang mga ganitong klaseng alahas. Lucas, paano mo nagawa to? Hinarap ni Samantha ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng hustisya. Alam mong yan ang pinakaimportanteng gamit ko. Huling alaala ko yan kay mama. Bumuntong hininga si Lucas, isang tunog na puno ng pagkainip. Sam, huwag ka namang maging madamot. Isang suklay lang yan. Marami ka pang ganyan sa koleksyon mo. Si Bianca ay nagdadala ng anak ko, ng anak natin. Maliit na bagay lang yan para sa sakripisyong ginagawa niya. Huwag mong pairalin ang pagiging materyosa mo sa harap ng isang buntis. Maliit na bagay? Ulit ni Samantha. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa sandaling iyon, parang may isang malakas na tunog ng pagkabasag sa loob ng kanyang isipan. Hindi ito ang tunog ng porselana, kundi ang huling hibla ng pag-ibig niya para kay Lucas. Sa isang iglap, ang lalaking hinarap niya sa altar ay tuluyan ng naging isang estranghero, isang lalaking walang dangal, walang respeto, at walang puso. Tumigil sa pagluha si Samantha. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nakayuko sa bigat ng emosyon ay biglang tumuwid. Ang init ng galit ay napalitan ng isang nakakapangilabot na lamig. Tinitigan niya si Bianca na ngayon ay nakangiti ng matagumpay sa likod ni Lucas. Bilang isang eksperto sa mga antigo, may napansin si Samantha. Ang suklay na nasa buhok ni Bianca, bagaman kamukhang kamukha ng kanyang pamana, ay may kakaibang kinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang paraan ng pagkapit ng mga perlas sa tortoise shell ay tila masyadong bago, masyadong artificial. Sige, wika ni Samantha. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Itago mo ang suklay na yan, Bianca. Bagay na bagay sa'yo ang mga gamit na hindi sa'yo. Bagay na bagay sa'yo ang mga bagay na pilit lang na kinuha. Tinalikuran ni Samantha ang dalawa. Hindi siya umiyak nang umakyat siya sa kanyang silid. Sa halip, kinuha niya ang kanyang laptop at ang kanyang listahan ng mga kontak sa mundo ng sining at koleksyon. Alam niya ang bawat kurba, bawat gasgas, at bawat amoy ng kanyang tunay na suklay. Kung ang suklay sa baba ay isang huwad, nasaan ang totoo? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tao na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang kilalang middleman sa mga nakaw na gamit at black market ng mga antigo sa Binondo. Jerry, ako ito si Samantha. Bulong niya sa dilim ng kanyang silid habang naririnig niya ang tawanan ni na Lucas at Bianca sa ibaba. May ipapahanap ako sa iyo. Isang tortoise shell comb na may Sulu pearls. At Jerry, gusto kong malaman kung sino ang nagbenta nito sa iyo nitong huling 2 araw. Huwag kang mag-alala sa bayad, kahit doblehin ko pa. Ibinaba ni Samantha ang telepono. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Wala na ang maamong asawa na laging sumusunod. Ang babaeng nasa harap niya ay isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian, piraso sa bawat piraso. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-akyat ni Lucas sa hagdan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natakot ang nararamdaman ni Samantha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matamis at malamig na pananabik para sa darating na paghuhukom. Sa ilalim ng bawat lihim ay may nakabaong dumi na, unti-unting umaalingasaw kapag hinukay ng tamang pagkakataon.
Para kay Samantha, ang bawat sandali na kasama niya sa iisang bubong, sina Lucas at Bianca, ay tila isang pagsasanay sa pagtitimpi. Ngunit ang kanyang isipan ay mas mabilis pa sa pintig ng kanyang nasugatang puso. Isang hapon, pagkakataong umalis sina Lucas at Bianca upang magpunta sa isang check-up sa ospital. Naiwan si Samantha sa mansyon kasama ang mga katulong na abala sa likod bahay. Alam niyang ito na ang oras. Sa bawat yabag niya sa pasilyo, patungo sa kwarto ni Bianca, maririnig ang marahang pagaspas ng kanyang silk na damit. Tila isang babala sa bawat sulok ng bahay na ang tunay na may-ari ay nagsisimula ng bumawi. Pinihit niya ang seradura ng pinto ni Bianca. Ang hangin sa loob ay amoy ng isang matapang at murang pabango na pilit itinatago ang amoy ng luma at maruming gamit. Agad na nagtungo si Samantha sa gilid ng kama, sa drawer kung saan madalas makita ni Samantha na kumukuha si Bianca ng kanyang mga gamot. Binuksan niya ang isang bote ng prenatal vitamins. Kumuha siya ng isang tableta at dinala ito sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa bintana. Bilang isang restorer, sanay ang kanyang mga mata sa pagkilala ng kemikal na komposisyon ng mga bagay. Dinurog niya ang tableta gamit ang kanyang kuko. Walang amoy ng bakal, walang kulay na dapat ay naroon sa isang bitamina para sa buntis. Ito ay purong vitamin C lamang na inilagay sa isang mamahaling lalagyan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samantha. Isang malaking palabas. Bulong niya sa hangin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Tumunog ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Jerry, ang kanyang kontak sa Binondo. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang magliyab ang galit sa kanyang mga mata. Sam, nahanap ko na ang suklay. Ibinalita ng isang runner na binenta ito ng isang babaeng nagngangalang Bianca sa isang pasugalan sa Parañaque noong isang gabi. Kailangan niyang bayaran ang kanyang utang sa sugal. Napatitig si Samantha sa screen. Ang kanyang pamana, ang huling alaala ng kanyang ina, ay itinayalang sa isang lamesa ng sugal. Ang suklay na suot ni Bianca sa loob ng bahay ay isang hamak na imitasyon lamang na ipinagawa nito para linlangin siya at si Lucas. Dinala ni Samantha ang kanyang mga paa patungo sa kanyang sariling studio. Doon, sa gitna ng mga amoy ng varnish at lumang kahoy, nagsimula siyang magtrabaho. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may tiyak na direksyon. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng pinulbos na talukap ng bulaklak ng pichay at hinaluan ito ng isang uri ng pollen na nakukuha lamang sa mga antigong tela. Ang pulbos na ito ay walang kulay at walang amoy. Ngunit kapag dumikit sa balat ng isang taong pawisan, ito ay magdudulot ng isang matinding pangangati na hindi agad mawawala. Ito ang magiging regalo niya para sa gabi ng gala. Isang bitag na kasing tahimik ng kanyang galit. Bumalik si Samantha sa kwarto ni Bianca para ibalik ang lahat sa ayos. Ngunit bago siya lumabas, ang kanyang paa ay sumabit sa isang bahagyang nakabukas na panel sa ilalim ng cabinet. Sa pag-usog ng kanyang paa, isang maliit at itim na notebook ang nahulog. Kasama nito ang ilang piraso ng mga litratong nakataob. Yumuko si Samantha at kinuha ang mga litrato. Ang tunog ng paglipat niya sa mga larawan ay tila isang mabilis na pagtibok ng orasan sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga larawan ay hindi tungkol sa pagmamahalan nina Lucas at Bianca. Ang mga ito ay mga kuha sa malalayong anggulo. Si Lucas na tumatanggap ng isang envelope mula sa isang kilalang politiko. At si Lucas na nasa loob ng isang kwarto kasama ang iba pang matataas na opisyal na may kasamang mga babaeng hindi nila asawa. Ito ay hindi lamang pagtataksil. Ito ay blackmail. Narinig ni Samantha ang pagtunog ng sasakyan ni Lucas sa garahe. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse at ang tawanan ni Lucas at Bianca sa ibaba ay mabilis na lumapit. Sa matinding pagmamadali, hindi sinasadyang nabitawan ni Samantha ang notebook at ang mga litrato
na nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon ng isang nabulok na puno. Napatigil si Samantha sa gitna ng kwarto. Ang mga yabag ni na Lucas at Bianca ay paakyat na sa hagdan, papalapit ng papalapit sa pintong kinalalagyan niya at ng mga ebidensya ng kanilang karumihan. Ang bawat pintig ng puso ni Samantha ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, habang ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni na Lucas at Bianca ay nagiging mas malinaw. Ang marahang halakhak ni Bianca at ang malalim na boses ni Lucas ay tila mga hudyat ng isang panganib na hindi niya kayang takasan ng madalian. Sa isang iglap, mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang notebook at ang mga nagkalat na litrato at sa halip na ibalik sa cabinet, ay isiniksik niya ang mga ito sa loob ng kanyang suot na silk na robe. Ramdam niya ang lamig ng mga litrato sa kanyang balat. Isang malamig na katotohanang handa na niyang ilantad. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa bintana. Pilit na ginagawang normal ang kanyang paghinga. Ang tunog ng pagpihit ng siradura ng pinto ay nagdulot ng isang panandaliang katahimikan bago ito tuluyang bumukas. "Samantha, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Lucas ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkairita. Sa tabi niya, si Bianca ay nakakapit sa kanyang braso. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa ngiti patungo sa isang matalim na titig. "Tinitingnan ko lang kung maayos ang lagay ng mga gamit dito sa guest room." Mahinahong sagot ni Samantha habang dahan-dahang humaharap sa kanila. Ang kanyang muka ay walang bakas ng kaba. "Narinig ko kasing parang may kumakalit kanina. Baka may pumasok na daga." "Daga? O baka naman naghahanap ka ng pwedeng ipintas sa akin?" Banat ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Humakbang siya papalapit sa kanyang dresser. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nililibot ang paligid para tingnan kung may nagbago. "Bianca, tama na," suway ni Lucas, bagaman halatang wala itong sapat na tapang para patigilin ang kabit. "Sam, lumabas na tayo. May mahalagang sasabihin si Mama sa hapunan." Habang naglalakad palabas si Samantha, naramdaman niya ang matalim na titig ni Bianca sa kanyang likuran. Alam niyang hindi naniwala ang babae, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay nasa kanya na ang huling piraso ng puzzle na wawasak sa kanila. Sa hapunan, ang kapaligiran ay tila isang entablado ng dulaan. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng paimbabaw na dangal. Bukas na ang gala ng Charity Foundation. Simula ng matanda habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. "Lucas, ito ang pinakaimportanteng gabi para sa promotion mo. Kailangan nating ipakita sa buong Manila na ang pamilya Villaroman ay matatag at huwaran." Tumingin ang matanda kay Samantha. "Gusto kong maging perpekto ka bukas sa Samantha. Ayaw ko ng anumang eksena. At si Bianca, isasama natin siya bilang malapit na kaibigan ng pamilya na nangangailangan ng pagkalinga dahil sa kanyang kalagayan." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca habang nakatingin kay Samantha. "Salamat po, Doña Carmen. Ipinapangako ko, magiging kagalang-galang ang itsura ko bukas. Isusuot ko ang pinakamagandang alahas na ibinigay sa akin ni Lucas." Hindi sumagot si Samantha. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain, ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Ang gabi ng gala ay hindi lamang magiging gabi ng promosyon ni Lucas. Ito ang magiging gabi ng kanyang paghuhukom. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Samantha sa kanyang studio. Kinuha niya ang imitasyong suklay na iniwan ni Bianca sa sala kanina matapos itong mahulog habang nag-aayos ng buhok. Alam ni Samantha na muling kukunin ito ni Bianca para sa bukas. Maingat niyang inilabas ang kanyang espesyal na pulbos, ang pollen na galing sa antigong tela na hinaluan niya ng kemikal. Gamit ang isang manipis na brush, pinahiran niya ang bawat ngipin ng suklay at ang likuran nito.
Ang pulbos ay agad na naging invisible, tila ba naging bahagi na ng tortoise shell. Magsaya ka sa huling gabi ng iyong pagkukunwari, Bianca, bulong ni Samantha sa katahimikan. Bago matapos ang gabi, isang tawag ang natanggap ni Samantha mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay mababa at tila nagmamadali. Ma'am, sa mata si Jerry ito. May nalaman pa ako. Hindi lang pala utang sa sugal ang dahilan kung bakit binenta ni Bianca ang suklay mo. May binabayaran siyang tao. Isang lalaki na madalas niyang katagpo sa isang lumang motel sa Pasay. Napatigil si Samantha. Sino ang lalaking yon, Jerry? Hindi ko pa alam ang pangalan, pero ang sabi ng source ko, ito raw ang tunay na ama ng bata sa tiyan niya. Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Samantha. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan mula sa pagbubuntis hanggang sa kung sino ang ama nito. Ang karuwagan ni Lucas at ang kasakiman ni Doña Carmen ay nagdulot sa kanila ng isang bulag na paniniwala sa isang huwad na tagapagmana. Tumingin si Samantha sa mga litrato ng blackmail na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Ang mga piraso ay unti-unti nang nabubuo. Ang gabi ng gala ay hindi na lamang tungkol sa kanyang suklay o sa kanyang dignidad. Ito ay tungkol sa pagsira sa isang imperyo ng kasinungalingan. Huwag mong dungisan ang gabi ko, Samantha. Minsan lang ito mangyari sa buhay ko, kaya ayaw kong makakita ng kahit anong bahid ng kalungkutan sa mukha mo. Maging masaya ka na lang para sa akin, para sa pamilya natin. Ang mga salitang yon ni Lucas ay tila isang malamig na hampas ng hangin habang inaayos niya ang kanyang uniforme sa harap ng malaking salamin. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay kumikinang, sumasalamin sa isang dangal na wala naman sa kanyang kalooban. Sa tabi niya, si Samantha ay nakatayo sa kanyang mahabang gown na kulay hating gabi. Ang kanyang balat ay tila porselana sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Habang maingat na isinusuot ni Samantha ang kanyang mga hikaw, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik para sa darating na unos. Sa labas ng silid, narinig ang malakas na tawa ni Bianca. Pumasok ang babae sa silid nila nang walang katok. Suot ang isang matingkad na pulang bestida na masyadong masikip para sa isang babaeng 6 na buwang buntis. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Samantha ay ang suklay na nakatarak sa buhok nito. Ang imitasyong tortoise shell na pinahiran niya ng espesyal na pulbos. Handa na ba ang lahat? Masiglang tanong ni Bianca habang humaharap din sa salamin. Pilit na isinisiksik ang kanyang sarili sa pagitan ni Lucas at Samantha. Gusto ko. Sa oras na pumasok tayo sa ballroom, lahat ng mata ay nasa atin. Gusto kong makita nila ang pamilyang Villaroman, kasama ang ina ng magiging tagapagmana nito. Huminga ng malalim si Samantha. Tumingin siya sa salamin at nakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng matagal nang namatay sa sakit. Ngunit ngayon ay muling nabubuhay bilang isang maniningil. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa loob ng kanyang maliit na clutch bag, ang mga litrato ng blackmail at ang ulat ng doktor ay nakatago. Handang ilabas sa tamang sandali. Ang Manila Hotel Ballroom ay puno ng bango ng mga mamahaling bulaklak at tunog ng banayad na musika ng biolin. Ang mga matataas na opisyal, mga negosyante, at ang mga sikat na personalidad sa lipunan ay naroon lahat, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan. Nang pumasok ang mga Villaroman, ang lahat ng bulungan ay tumigil. Si Doña Carmen ay nauna nang maglakad sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan. Kasunod niya si Lucas, na hawak sa kaliwang braso si Samantha at sa kanan naman ay si Bianca, na sadyang inilalabas ang kanyang tiyan upang makita ng lahat. Tingnan niyo sila, bulong ng isang matandang babae sa gilid. Kawawang Samantha, na pilitang tumabi sa kabit ng asawa para lang sa reputasyon ng mga Villaroman.
Ang mga salitang yon ay parang mga latay sa balat ni Samantha, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ito ang munting Kim ng boses ng katotohanan na kailangan niyang tiisin bago ang malaking pasabog. Habang nagsisimula ang programa at umaakyat si Lucas sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal, napansin ni Samantha ang pagkabalisa ni Bianca. Ang babae ay nagsimulang gumalaw ng hindi mapakali. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg at pagkatapos ay sa kanyang anit kung saan nakatusok ang suklay. Ang pulbos ay nagsisimula na sa kanyang trabaho. May problema ba, Bianca? Tanong ni Samantha sa isang bulong na tila kasing tamis ng asukal. Parang hindi ka mapakali. Masyado bang mainit ang ilaw para sa'yo? Wala. Wala lang ito. Pabulong na sagot ni Bianca. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamula sa iritasyon. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang kumakamot sa bahagi ng kanyang batok. Pilit na itinatago ang pagkairita sa harap ng maraming tao. Habang nagpapatuloy ang talumpati ni Lucas tungkol sa katapatan at serbisyo, ang pangangati sa anit ni Bianca ay naging mas matindi. Ang pulbos na hinaluan ni Samantha ng pollen ay naging aktibo dahil sa pawis ng babae sa ilalim ng mainit na ballroom. Naramdaman ni Bianca na tila may libo-libong maliliit na langgam na kumakagat sa kanyang ulo. Sa gitna ng kumpas ng musika, isang lalaki ang lumapit sa kanilang lamesa. Ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng isang waiter, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Bianca. Napatigil si Bianca sa pagkakamot at biglang namutla. Ang lalaking ito ay pamilyar. Ito ang lalaking nasa mga litrato. Ang lalaking sinasabi ni Jerry na tunay na ama ng bata. Naramdaman ni Samantha ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nagsisimula ng magbanggaan sa ilalim ng maningning na ilaw ng ballroom. Tumingin si Samantha kay Lucas na nasa entablado, na noon ay buong pagmamalaking itinataas ang kanyang huwad na tropeo. Saan nga ba napupunta ang dangal kapag ang pundasyon nito ay yari sa buhangin ng pagkakanulo? Ilang sandali na lang, ang mansyong binuo ng mga Villaroman ay guguho. At siya ang magsisilbing saksing huling kukurap. Ang katahimikan sa loob ni Samantha ay mas nakakabingi kaysa sa palakpakan ng mga tao. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan: gaano kaya kalakas ang kalabog ng isang pusong mapapahiya sa harap ng buong mundo? Hindi ko na kaya, Lucas. Parang may mga apoy na sumusungkit sa anit ko. Parang may libo-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa balat ko. Ang boses ni Bianca ay hindi na ang malambing na bulong na nakasanayan ni Lucas. Ito ay naging isang matinis at desperadong pagsamo na bumasag sa mahinhin na musika ng ballroom. Sa gitna ng marangyang pagtitipon kung saan ang bawat galaw ay dapat pino at kagalang-galang, si Bianca ay naging isang eksenang hindi katanggap-tanggap. Ang kanyang mga kuko na may mahahabang extension ay walang awang kumakamot sa kanyang batok at anit. Dahilan? Upang magulo ang kanyang maayos na pagkakaayos na buhok. Napatingin ang mga opisyal sa paligid. Ang mga bulungan ay tila ba naging isang maugong na koro ng paghatol. Si Lucas, nakakarating lang mula sa entablado, dala ang kanyang tropeo, ay namutla sa matinding kahihiyan. Bianca, tumigil ka. Maraming nakatingin sa atin. Bulong ni Lucas sa pagitan ng kanyang mga ngipin, habang pilit nang ngumingiti ng pilit sa mga taong dumadaan. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Para kang nawawala sa sarili. Hindi mo naiintindihan. Makati! Sobrang kati! Halos mangyak-ngyak na sagot ni Bianca. Ang kanyang maputing balat sa leeg ay nagsisimula nang magkaroon ng mapupulang pantal, isang malinaw na ebidensya ng reaksyon ng pulbos na maingat na inihanda ni Samantha. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakaupo si Samantha. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang kandungan.
Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang reynang nanonood ng pagguho ng isang huwad na kaharian. Kinuha niya ang kanyang baso ng champagne at dahan-dahang itinaas ito, tila ba nag-aalay ng isang tahimik na toast para sa simula ng katapusan. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumapit muli ang waiter na kanina pa nakatitig kay Bianca. Habang nag-aalay ng tray ng inumin, humilig ito ng bahagya sa pandinig ni Bianca. Ang sabi mo, ibibigay mo na sa akin ang pera pagkatapos ng gabing ito. Huwag mong subukan na takbuhan ako, Bianca. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa'yo at sa batang yan na ginagamit mo. Nabitawan ni Bianca ang kanyang maliit na bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Ang bag ay bumukas at doon ay kumalat ang ilang pakete ng gamot na walang label at ang isang bundle ng pera na nakatali sa isang pamilyar na itim na goma. Anong pera ito, Bianca? Tanong ni Doña Carmen na kakarating lang sa kanilang lamesa. Ang boses ng matanda ay puno ng paghihinala. At sino ang lalaking ito na kinakausap mo? Wala po ito, Doña Carmen. Isang kakilala lang po. Pilit na sagot ni Bianca habang mabilis na pinupulot ang mga gamit niya. Ngunit dahil sa matinding pangangati, ang kanyang mga galaw ay naging lampa at pabaya. Sa kanyang pagyuko upang pulutin ang bag, naramdaman ni Bianca ang mabilis na pagluwag ng strap na nakapalibot sa kanyang baywang. Ang strap na humahawak sa kanyang huwad na tiyan. Dahil sa pawis at sa matinding paggalaw ng kanyang katawan sa pagkakamot, ang pandikit at ang mga bakal nito ay nagsisimula ng bumigay. Tulungan na kita, Bianca, wika ni Samantha. Tumayo siya at lumapit sa babae. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Mukhang nahihirapan ka na sa kalagayan mo. Masyado bang mabigat ang daladala mo? Sa isang mabilis at tila aksidenteng galaw, habang tinutulungan ni Samantha na tumayo si Bianca, sumabit ang dulo ng clutch bag ni Samantha sa isang bahagi ng damit ni Bianca. Isang malakas na tunog ng pagkapunit ang narinig sa katahimikan ng kanilang lamesa. At doon, sa harap ng mapanuring mga mata ni Doña Carmen at nang natitigilang si Lucas, ang huwad na tiyan ni Bianca ay bumaba ng ilang pulgada mula sa kinalalagyan nito. Hindi ito ang malambot at buhay na tiyan ng isang sanggol. Ito ay isang matigas at sintetikong materyales na tila ba isang kakaibang bukol sa kanyang katawan. Napatigil ang mundo para kay Lucas. Tumingin siya sa tiyan ni Bianca pagkatapos ay sa waiter na ngayon ay nakangiti na ng mapanguyam. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang dangal na ipinagpalit niya para sa babaeng ito, ay tila ba naging isang malaking biro sa harap ng marami. Lumingon si Bianca kay Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puot. Ikaw ang gumawa nito. Isang banayad na ngiti ang sumagot sa kanya. Ako? Ako lang ang asawa na nanahimik habang ninanakawan mo ng buhay, Bianca. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas, kahit gaano mo pa ito pilitin na itago sa ilalim ng iyong mga damit. Ang musika sa ballroom ay nagpatuloy, ngunit para sa mga Villaroman, ang bawat nota ay tila isang hagupit ng kahihiyan. Isang tanong ang namayani sa isipan ni Lucas habang nakatingin sa kanyang mga kasamahan sa militar na nagsisimula ng magbulungan. Hanggang saan mo kayang panindigan ang isang kasinungalingan bago ka tuluyang malunod sa sarili mong putik? Ano ito, Bianca? Bakit ang tiyan mo ay nalalaglag sa iyong paanan? May sanggol ba na gawa sa foam at tela? Ang boses ni Doña Carmen ay hindi malakas, ngunit sa gitna ng biglang katahimikan ng kanilang lamesa, ito ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa paligid. Ang mga matataas na opisyal sa katabing lamesa ay dahan-dahang lumingon. Ang kanilang mga hawak na baso ng alak ay napatigil sa ere. Ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa pulang bestida ni Bianca, kung saan ang isang hugis itlog na foam na kulay balat ay tuluyan ng humulagpos mula sa pagkakastrap
At ngayon ay nakasabit na lamang sa laylayan ng kanyang damit. Namutla si Bianca. Ang kanyang mga kamay na kanina ay walang tigil sa pagkakamot ay napatigil sa ere. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila isang hayop na nasukol sa isang madilim na sulok. Hindi, hindi po ito ang inaakala niyo, Doña Carmen. Lucas, makinig ka. Ang baby ko, ang baby mo? Isang nakatutulig na tawa ng pang-uuyam ang kumawala sa mga labi ng waiter na si Jojo. Inihagis niya ang hawak na tray sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa alpombra ay tila isang hudyat ng giyera. Wala siyang baby, Major Villaroman. Ang tanging daladala ng babaeng ito ay ang mga kasinungalingan niya para makuha ang pera mo at pambayad sa mga utang ko. Ginagamit ka lang niya, katulad ng paggamit niya sa mga opisyal na nandoon sa mga litratong hawak ng asawa mo. Tila naging yelo ang buong katawan ni Lucas. Ang kanyang mga medalyang nakasabit sa dibdib na kanina ay simbolo ng kanyang karangalan, ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya sa ilalim ng kahihiyan. Tumingin siya kay Bianca, pagkatapos ay sa foam na nasa sahig, at huli ay kay Samantha. Si Samantha ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya at dignidad na lalong nagpatingkad sa dumi ng dalawang nasa harap niya. Kinuha niya ang kanyang clutch bag at inilabas ang isang puting sobre. Sabi mo, Lucas, palamuti lang ako. Simula ni Samantha, ang boses niya ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Sabi mo, ang babaeng ito ang magbibigay ng tagapagmana sa inyo. Pero bilang isang restorer ng mga antigo, alam ko ang pagkakaiba ng tunay sa huwad. Alam ko kung kailan ang isang bagay ay ginaya lamang para linlangin ang mga matang hindi marunong tumingin sa katotohanan. Inilapag niya ang sobre sa gitna ng lamesa. Narito ang ulat mula sa ospital na pinuntahan ni Bianca noong 1 linggo. Hindi siya buntis, Lucas. At narito rin ang mga litrato ng mga transaksyong ginagawa niya sa likod mo. Ang utang na loob na sinasabi mo, ito ay isang planadong panloloko para sa promotion mo na siya rin mismo ang wawasak. Sam, Samantha, magpaliwanag tayo. Nauutal na wika ni Lucas. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakikita niya ang kanyang mga superior na nagsisimula nang lumapit upang usisain ang kaguluhan. Ang kanyang pangarap na maging koronel ay tila ba naging isang usok na tinangay ng hangin. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucas, sagot ni Samantha. Tumingin siya kay Bianca na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Pilit na tinatakpan ng kanyang sarili habang ang pangangati ay lalong tumitindi dahil sa pawis at kahihiyan. Ang mga bagay na huwad ay madaling mabasag kapag nabilad sa liwanag. At ngayong gabi, ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa inyo. Isang matalim na titig ang ibinigay ni Doña Carmen kay Bianca bago niya ito sinampal ng napakalakas. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw. Dahilan upang mapasinghap ang mga nanonood. Ngunit para kay Samantha, ang sampal na yon ay huli na at wala nang saysay. Tinalikuran ni Samantha ang lamesa. Naglakad siya sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mahabang gown ay marahang humahaplos sa sahig. Tila isang reynang lumalabas sa isang silid na puno ng mga bangkay ng nakaraan. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang sigaw ni Lucas na tinatawag ang kanyang pangalan o ang pag-iyak ni Bianca na nagsusumamo. Sa pintuan ng ballroom, huminto si Samantha at kumuha ng isang malalim na hininga. Ang bango ng gabi ay tila mas matamis ngayon kaysa noong pumasok siya. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang puso habang nakikita niya ang kanyang sasakyan na naghihintay sa labas. Saan nga ba nagsisimula ang kalayaan kapag ang lahat ng pader na nagkukulong sa'yo ay kusa ng gumuho? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang gabi, lalo na kung ang bawat sulok ng iyong tahanan ay amoy ng pagkakanulo. Ang mansyon ng mga Villaroman, na dati ay tila isang palasyo ng pangarap para kay Samantha,
ay naging isang madilim at malamig na kuta pagkatapos ng gabing iyon sa gala. Habang ang bawat yapak ni Samantha ay umaalingaw-ngaw sa walang taong pasilyo, nararamdaman niya ang bigat ng 5 taon na tila ba mga dambuhalang anino na pilit siyang hinahila pabalik. Ngunit sa bawat hakbang, ang kanyang puso ay unti-unting nagiging magaan. Pumasok siya sa kanyang studio sa huling pagkakataon. Ang amoy ng varnish at lumang kahoy ay tila yumayakap sa kanya. Ang tanging mga bagay na nanatiling tapat sa kanya sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga kagamitan. Ang mga brush, ang mga pino na pait, at ang mga kemikal na ginamit niya sa pagpapanumbalik ng buhay sa mga bagay na nakalimutan na ng panahon. Isang malakas na kalabog ng pinto sa ibaba ang bumasag sa katahimikan. Kasunod nito ay ang mga mabibigat at pasuray-suray na yabag ni Lucas. Naririnig ni Samantha ang bawat mura at ang pagbagsak ng mga kagamitan sa sala. Tila isang hayop na nagwawala dahil sa pagkatalo. "Samantha! Samantha, nasaan ka?" Sigaw ni Lucas. Ang boses ay parat at puno ng puot at desperasyon. Hindi natinag si Samantha. Ipinagpatuloy niya ang pagtiklop ng kanyang mga gamit sa loob ng isang kahoy na maleta. Nang bumukas ang pinto ng studio, bumungad ang isang Lucas na hindi na makilala. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at espiritu ng alak. "Masaya ka na ba?" tanong ni Lucas habang humahawak sa hamba ng pinto para hindi matumba. "Sinira mo ako, Sam. Sinira mo ang karir ko, ang pangalan ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa harap ng lahat, ginawa mo akong katatawanan." Dahan-dahang humarap si Samantha sa kanya. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang lawa na walang kahit anong alon sa kabila ng malakas na bagyo. "Hindi ako ang sumira sa iyo, Lucas. Ang mga kasinungalingan mo ang bumasag sa sarili mong pundasyon. Ako lang ang nagsilbing salamin upang makita mo kung gaano nakapangit ang iyong pagkatao. Mahal kita, Sam. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto ko ng pamilya." Isang pilit na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Lucas at sa isang sandali, nagtangka siyang lumapit upang hawakan ang mga kamay ni Samantha. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses ni Samantha ay kasing talas ng isang kristal na nabasag. "Ang pag-ibig ay hindi nanunumbat, Lucas. Ang pag-ibig ay hindi nambubulag. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi ginagawang palamuti ang taong pinangakuan mo sa harap ng Diyos." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Doña Carmen. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang oras. Wala na ang kislap ng kanyang mga alahas at ang kanyang mga balikat ay nakayuko na sa bigat ng kahihiyang dinala nila. "Paalis ka na ba talaga, Samantha?" tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay wala ng dating awtoridad. "Paano na ang bahay na ito? Paano na ang sasabihin ng mga tao kung tuluyan kang mawala?" "Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging tahanan, Doña Carmen. Ito ay isang museo ng mga huwad na dangal," sagot ni Samantha habang isinasara ang kanyang maleta. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Nilalagpasan ang mag-inang tila mga rebulto ng nakaraan. Huminto si Samantha sa tapat ni Lucas. "Jerry called me earlier. Nahanap na niya ang tunay na suklay ni Mama. Alam mo ba kung nasaan, Lucas?" Napakunot ang noo ni Lucas. Tila pilit na inaalala ang mga nangyari sa gitna ng kanyang kalasingan. Nasa isang sanglaan sa labas ng Clark. Dugtong ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pait. At hindi si Bianca ang nagdala roon. Ang pirma sa resibo ay ang pirma mo, Lucas. Binenta mo ang huling alaala ko para lang bayaran ang mga luho ng kabit mo bago pa man siya lumipat dito. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang huling hibla ng respeto ni Samantha para sa kanya ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang lalaking akala niya ay nalinlang lang ng iba ay siya palang punong guro ng lahat
ng kanyang paghihirap. Tinalikuran ni Samantha ang mansyon nang walang kahit isang sulyap sa likod. Habang ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang lumalabas sa malaking gate, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw sa kanyang muka. Malaya na siya. Ngunit habang binubuksan niya ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Ang mensahe ay may kalakip na isang blurred na litrato ng isang lumang dokumento mula sa National Archives. Ma'am Samantha, hindi lang po ang suklay ang ninakaw sa inyo. Tingnan niyo po ang titulong ito. Ang lupa kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Villaroman ay hindi sa kanila. Ito ay nakapangalan sa inyong ina. Napatigil ang paghinga ni Samantha. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang paghihiganti ay may mas malalim pa palang ugat na kailangang hukayin. Lahat ng tinatayuan niyo, Lucas, ay nakatuntong sa mga pangarap na ninakaw niyo sa akin. Ang bulong na yon ni Samantha ay tinangay ng hanging pumapasok sa bintana ng kanyang sasakyan, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa kanyang dibdib. Habang ang bawat pag-ikot ng gulong ay inilalayo siya sa mansyong naging bilangguan niya ng 5 taon, ang liwanag mula sa screen ng kanyang telepono ay nagsilbing mitya ng isang panibagong apoy. Ang dokumentong ipinadala sa kanya ay isang lumang kopya ng Original Certificate of Title. Doon, sa ilalim ng mga kupas na selyo at pirma ng National Archives, ay malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang ina, Elena de Silva Villaroman. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon, ang malawak na hardin kung saan siya nanalangin ng kapayapaan, at maging ang pundasyon ng karangalan ng mga Villaroman, lahat ng yon ay pag-aari ng kanyang pamilya bago pa man ito isinalin sa pangalan ni Doña Carmen noong panahong naghihingalo ang kanyang ina. Naramdaman ni Samantha ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang madilim na pagtatanto. Ang pagpapakasal sa kanya ni Lucas ay hindi lamang dahil sa pag-ibig o sa kanyang ganda. Ito ay isang planadong hakbang upang mapanatili ang kontrol sa lupain na hindi kailanman naging sa kanila. Ang bawat palamuti na itinawag sa kanya ay isang paraan upang itago ang katotohanang siya ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Itinigil ni Samantha ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Ang tunog ng ulan na dahan-dahang pumapatak sa bubong ng sasakyan ay tila isang malungkot na biolin na sumasabay sa kanyang pagtangis. Hinawakan niya ang kanyang manibela ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang bawat hapunan na inihanda niya, ang bawat panlalait na tinanggap niya mula kay Doña Carmen, at ang bawat gabing tiniis niya ang lamig ng kanilang kwarto, lahat ng iyon ay tila naging mga matatalim na bubog na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ginamit niyo ako. Pabulong niyang wika, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at puot. Ginamit niyo ang pagmamahal ko para magnakaw mula sa isang taong wala ng laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Mendoza, ang matandang abogado ng kanyang pamilya na matagal nang pinagretiro ng mga Villaroman sa pamamagitan ng pananakot. Attorney Mendoza, si Samantha ito. Simula niya, ang kanyang tinig ay naging kasing tibay ng marmol. Nasa akin na ang dokumento. Gusto kong malaman ang totoo. Paano napunta ang lupa ni Mama kay Doña Carmen? At huwag niyo na akong subukang protektahan dahil wala na akong dapat pang ingatan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago ang isang mabigat na buntong hininga ang narinig. Samantha! Anak, matagal ko nang hinihintay ang tawag na ito. Ang paglipat ng titulo ay ginawa sa pamamagitan ng isang huwad na special power of attorney noong ang nanay mo ay nasa coma na. Hindi ko kayo matulungan noon dahil hawak ni Doña Carmen ang buhay ko at ang lisensya ko. Pero ngayong malaya ka na sa kanila, may isang bagay ka pang dapat malaman. Ano iyon, attorney?
Tanong ni Samantha, ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Si Bianca. Hindi lang siya basta kabit ni Lucas. Ang kanyang tunay na apelyido ay hindi kung ano ang alam mo. Siya ang anak sa labas ng yumaong kapatid ni Doña Carmen. Ipinasok siya sa buhay niyo hindi lang para bigyan si Lucas ng anak, kundi para tiyakin na kung sakaling maghiwalay kayo, ang lupa ay mananatili sa loob ng kanilang kadugo sa pamamagitan ng bata. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa natitirang mundo ni Samantha. Ang lahat ay isang malaking sabwatan. Ang pag-ibig ni Lucas, ang pagmamaldita ni Doña Carmen, at maging ang pagdating ni Bianca ay bahagi ng isang madilim na laro para sa kayamanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Samantha habang nakatingin siya sa madilim na abot-tanaw ng Manila. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga nanunuya na mga mata. Naisip niya ang kanyang ina na namatay na naniniwalang ligtas ang kanyang anak sa piling ng mga Villaroman. Inayos ni Samantha ang kanyang upo at muling pinaandar ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang paghalinghing ng isang nangingit-ngit na galit na handa ng sumabog. Ang malambot at mapagpatawad na Samantha ay tuluyan ng nalibing sa gabing iyon. Habang nagmamaneho siya patungo sa isang ligtas na lugar, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi na lamang tungkol sa pagsira sa isang relasyon, kundi sa pagbawi sa isang kahariang ninakaw. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Samantha ang tunog ng isang bagong mensahe. Mula ito kay Jerry. Ma'am, may isa pa kaming nalaman. Ang lalaking si Jojo, ang ama ng bata ni Bianca. Nakita namin siya sa isang lumang bodega sa labas ng kampo ni Lucas. May dala siyang mga dokumentong may tatak ng Villaroman Estate. Mukhang may balak siyang takbuhan si Bianca at dalhin ang lahat ng ebidensya ng panloloko niyo. Napangiti si Samantha. Ang mga buhaya ay nagsisimula na ring magkainan sa gitna ng kanilang sariling gutom. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan habang tinatahak niya ang madilim na kalsada. Kapag ang lahat ng dumi ay lumutang na, sino kaya ang unang lulunod sa kanila? Ang kanilang sariling kasakiman o ang babaeng itinuring nilang palamuti lamang? Hindi lang pala puso ang ninakaw niyo sa akin, kundi ang mismong lupang kinatatayuan ko at ang dangal ng aking ina. Ang boses ni Samantha ay tila isang malamig na bulong sa loob ng madilim na sasakyan, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang hawak niyang kopya ng titulo ay tila nagbabaga, isang katotohanang sumusunog sa 5 taon ng kanyang pagtitiis. Habang pinagmamasdan niya ang ulan na humahampas sa salamin ng kotse, bawat patak ay tila paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa mga taong ang tanging hangad ay ubusin siya. Nasa isang madilim na eskinita si Samantha sa labas ng isang lumang bodega sa Pasay. Ang paligid ay amoy ng kalawang at nabulok na basura, isang lugar na malayo sa marangyang mundong kinagisnan niya. Dito, ayon kay Jerry, nagtatago si Jojo kasama ang mga dokumentong magpapabagsak sa imperyo ng mga Villaroman. Dahan-dahang lumabas si Samantha sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa basang kalsada ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang digmaan. Hawak niya ang kanyang payong ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa halo-halong takot at determinasyon. Sa loob ng bodega, nakita niya si Jojo na abalang nag-eempake ng isang itim na bag. Ang liwanag mula sa isang mabuhay na bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Ang bawat kalabog ng mga gamit na inihahagis ni Jojo ay tila isang mabilis na pagtibok ng orasan. Jojo, mahinahong tawag ni Samantha. Napatigil ang lalaki
at mabilis na lumingon. Ang kanyang muka ay bakas ng gulat at pagkabahala. Ma'am Samantha, paano niyo ako nahanap? Hindi mahalaga kung paano, sagot ni Samantha habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Alam ko ang hawak mo, Jojo. Alam ko na balak mong takbuhan si Bianca at dalhin ang mga ebidensya ng pagnanakaw ng mga Villaroman sa lupa ng nanay ko. Natawa ng mapait si Jojo. Ma'am, wala na akong pakialam sa mga Villaroman. Pagod na akong maging aso-aso ng pamilyang yon. Ang gusto ko lang ay ang pera ko at makaalis sa bansang ito. Ang hawak ko, ito ang magiging tiket ko sa kalayaan. Ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan, Jojo. Wika ni Samantha. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi mo alam ang kalaban mo. Sa oras na malaman ni Doña Carmen na hawak mo ang mga yan, hindi ka makakarating sa airport ng buhay. Pero ako ang tanging makakapagbigay sa iyo ng daan para makatakas. Napatigil si Jojo. Tiningnan niya ang bag na hawak niya. Pagkatapos ay ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya sa mga mata ni Samantha ang isang uri ng katapangan na hindi niya nakita noon. Ang katapangan ng isang taong wala nang mawawala. Ang major niyo? Si Lucas. Simula ni Jojo. Ang kanyang boses ay tila may halong pandidiri. Alam niya ang lahat, ma'am. Siya ang pumirma sa mga papeles nung panahong tulog ang nanay niyo. Sabi niya sa akin noon, kailangan niyang gawin iyon para siguraduhin ang kinabukasan mo. Pero ang totoo, kailangan niya iyon para bayaran ang mga utang niya sa sugal bago pa man kayo ikasal. Ang bawat salita ni Jojo ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa puso ni Samantha. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang mismong taong pumatay sa kinabukasan ng kanyang ina. Ang pagsisikip ng kanyang lalamunan ay tila ba hindi na siya makakahinga. Isang pakiramdam ng pagkalunod sa gitna ng tuyong lupa. Ibigay mo na sa akin, Jojo, ulit ni Samantha. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap na puno ng pait. Inabot ni Jojo ang isang makapal na envelope. Sana ay makuha niyo ang hustisyang nararapat sa inyo, ma'am. Dahil sa pamilyang yon, walang puwang ang katotohanan. Habang hawak ni Samantha ang envelope, narinig niya ang tunog ng ilang sasakyan na mabilis na humihinto sa labas ng bodega. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng lumang dingding, tila mga daliri ng liwanag na naghahanap ng biktima. Napatitig si Samantha sa pinto. Alam niya ang tunog ng makina na yon. Ang sasakyan ni Lucas. Tumakas ka na sa likod, Jojo! Utos ni Samantha. Mabilis na tumakbo ang lalaki patungo sa kadiliman ng bodega. Nanatiling nakatayo si Samantha sa gitna ng bodega, yakap ang envelope sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ay umaling-awngaw sa buong paligid. Kasunod ang pagpasok ng isang figura na hinding-hindi niya malilimutan. Si Lucas ay nakatayo sa may pinto. Hawak ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Samantha. Huwag mo akong pilitin na gawin ang isang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Tiningnan siya ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong takot. Tila ba ang baril sa kamay ni Lucas ay isang laruan lamang. Anong gagawin mo, Lucas? Papapatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa niyo sa katahimikan ng nanay ko? Sa gitna ng tensyon, isang malakas na sigaw mula sa labas ang narinig. Ang boses ni Bianca na tila nawawala na sa sarili. Lucas, huwag kang makinig sa kanya. Kunin mo ang mga papeles. Iyan na lang ang natitira sa atin. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang nakatutok ang baril ni Lucas sa kanyang asawa. Hanggang saan kayang pumatay ng isang tao para sa isang kayamanang hindi naman sa kanya? At handa ba si Samantha na itaya ang kanyang huling hininga para sa katotohanan? Iputok mo, Lucas. Ipakita mo sa akin kung gaano kalalim ang dumi sa iyong mga kamay. Ang boses ni Samantha ay hindi man lang nanginig.
Kahit na ang dulo ng baril ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim at mapunong bodega, ang bawat hininga ni Samantha ay tila isang hamon sa tadhana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Lucas. Mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas ng karuwagan at takot. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay tila isang sirang makina sa katahimikan ng gabi. Ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit mula sa kanyang noo, pumatak sa sahig na semento nang walang tunog. "Ibigay mo na sa akin ang envelope, Sam." Pabulong na pakiusap ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Huwag mo akong pilitin. Gusto ko lang protektahan ang pamilya natin. Gusto ko lang protektahan ang career ko." "Pamilya?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Samantha. "Aling pamilya, Lucas? Ang pamilyang binuo niyo sa pagnanakaw? Ang pamilyang itinayo niyo sa ibabaw ng bangkay ng dangal ng nanay ko? Ang career mo ay tapos na sa sandaling pinihit mo ang baril na yan laban sa asawa mo." "Lucas, ano ba? Kunin mo na." Ang matinis na sigaw ni Bianca ay umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bodega. Patakbong pumasok ang babae. Ang kanyang pulang gown ay punit-punit na at ang kanyang mukha ay hitik sa galit at takot. "Huwag kang makinig sa kanya. Kapag nakuha ng pulis ang mga papel na yan, lahat tayo ay mabubulok sa kulungan. Iputok mo na kung kailangan." Lalong naging marahas ang panginginig ni Lucas. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang kumukubli sa gatilyo. Naramdaman ni Samantha ang lamig ng bakal na tila ba humihigop sa kanyang natitirang init. Ngunit sa halip na pumikit, lalong itinuwid ni Samantha ang kanyang likod. "Sige, Lucas, maging isang mamamatay tao ka para sa isang babaeng hindi ka naman mahal." Wika ni Samantha. Ang boses niya ay naging malumanay na tila isang huling payo. "Para sa isang babaeng ginawa kang tanga na nagdala ng anak ng iba sa loob ng bahay mo, ipakita mo kay Doña Carmen na ang anak niyang Major ay wala palang pinagkaiba sa isang karaniwang kriminal. Tumigil ka!" Sigaw ni Lucas, at kasabay nito ang isang malakas na tunog ng bakal na tumatama sa kapabakal ng pilitin niyang ikasa ang baril. Ngunit bago pa man may mangyari, ang buong paligid ay biglang napuno ng nakakasilaw na liwanag mula sa labas. Ang mga asul at pulang ilaw ay mabilis na humahalinhinan, nagbibigay ng kakaibang kulay sa mga anino sa loob ng bodega. Ang tunog ng mga sirena ay tila isang koro ng paghuhukom na paparating mula sa lahat ng direksyon. "Ibagsak ang sandata! Major Villaroman, napapaligiran kayo ng mga tauhan ng military police at ng National Bureau of Investigation." Isang malakas na boses mula sa megaphone ang bumasag sa tensyon. Nabitawan ni Lucas ang baril. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay tila ang huling hininga ng kanyang karangalan. Napaluhod siya. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad habang ang hagulgol ng isang talunang lalaki ay narinig sa buong bodega. Si Bianca naman ay nagtangkang tumakbo patungo sa likurang pinto, ngunit mabilis siyang naharang ng mga armadong lalaki. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga hiyaw ng isang hayop na nahuli sa bitag. Dahan-dahang ibinaba ni Samantha ang envelope. Tumingin siya sa labas, kung saan nakita niya si Attorney Mendoza na pababa ng sasakyan, kasama ang ilang matataas na opisyal na matagal nang nagmamasid sa mga anomalya ni Lucas. Naramdaman ni Samantha ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 5 taon ay tila ba unti-unting tinatangay ng hanging gabi. Tumingin siya kay Lucas na ngayon ay pinapustasan na ng posas. Walang galit sa mga mata ni Samantha, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking mayroon na ng lahat ngunit piniling itapon ang lahat para sa isang huwad na kinang. Habang inaalalayan siya ni Attorney Mendoza palabas ng bodega, huminto si Samantha sa tapat ni Lucas. "Ang lupang ito, Lucas,
ay babalik na sa tunay na may-ari. Bulong ni Samantha. At ang suklay ni Mama, nahanap ko na. Ito ay muling magniningning, malayo sa dumi ng iyong mga kamay. Sumakay si Samantha sa sasakyan habang ang ulan ay dahan-dahang humuhupa. Isang bagong umaga ang nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pananalo, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Jerry. Ma'am, tapos na ang lahat. Pero may huling kaming natuklasan sa record ni Bianca. Ang batang nawala. Hindi lang pala si Jojo ang ama nito. May isa pang pangalan na lumabas sa mga lumang dokumento niya bago siya lumapit sa inyo. Isang pangalan na magpapayanig sa buong pamilya Villaroman. Napatigil si Samantha. Ang mga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Isang pangalan na hinding-hindi niya inaasahan. Ang bawat katotohanan ay may sariling bigat, ngunit ang huling lihim na hawak ni Samantha ay tila isang dambuhalang bato na nagbabadyang gumuho sa huling alaala ng pamilyang kanyang minahal. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang ang ulan ay nagiging banayad na lamang na pagpatak sa salamin, binasa ni Samantha ang dokumentong ipinadala ni Jerry. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang pangalang nakasulat sa lumang sertipiko ng kapanganakan ni Bianca, hindi bilang asawa, kundi bilang ama, ay walang iba kundi si General Artemio Villaroman, ang yumaong asawa ni Doña Carmen, ang ama ni Lucas. Isang matinding pangingilabot ang dumaan sa buong katawan ni Samantha. Si Bianca ay hindi lang basta malapit na kamag-anak. Siya ay kapatid ni Lucas sa ama. Ang buong plano ni Doña Carmen na ipakasal si Bianca kay Lucas o gawin itong kabit ay isang kasuklam-suklam na laro ng pagpapanatili ng yaman sa loob ng iisang dugo, kahit nalabag ito sa batas ng Diyos at ng tao. Diyos ko! Bulong ni Samantha. Ang kanyang boses ay naging isang pira-pirasong hininga sa loob ng sasakyan. Ganoon na ba sila kadesperado para sa lupaing ito? Bumalik si Samantha sa mansyon sa huling pagkakataon, hindi bilang isang asawang nagnanais ng kalinga, kundi bilang ang tunay na may-ari na maglilinis ng dumi. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sala ay nagdudulot ng marahang tunog ng kanyang sapatos sa malamig na marmol. Tila ba ang bawat sulok ng bahay ay nagbubulungan tungkol sa mga lihim na itinago sa loob ng maraming dekada. Natagpuan niya si Doña Carmen sa gitna ng sala, nakaupo sa kanyang paboritong silya, nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang baso ng alak. Wala na ang dating tapang sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Samantha, tanging isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakuha mo na ang lahat, Samantha, wika ng matanda. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang lupa, ang dangal ni Lucas, ang lahat. Masaya ka na ba? Lumapit si Samantha at inilapag ang dokumento sa harap ng matanda. Ang tunog ng papel na dumampi sa lamesa ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Alam mo ba ito, Doña Carmen? Alam mo ba na si Bianca ay sariling dugo ni Artemio? Napatigil ang matanda. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging dahilan upang ang alak sa loob ng baso ay lumikha ng maliliit na alon. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, ang lupaing iyon. Ang lupaing kinalalagyan natin ngayon ay ang tanging bagay na magpapanatili sa pangalang Villaroman. Hindi ko hahayaang mapunta iyon sa isang babaeng gaya mo na walang ibang dala, kundi ang mga lumang gamit at alaala. Ang babaeng gaya ko ay ang anak ng tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan niyo. Sagot ni Samantha. Ang boses niya ay naging kasing tibay ng bakal. Sa kasakiman mo, ginawa mong kriminal ang sarili mong anak. Hinayaan mong pumasok ang sarili niyang kapatid sa kanyang kama. Doña Carmen, wala nang natitira sa inyo, kundi ang kahihiyang kayo mismo ang nagtanim. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mabagal na pagtibok ng malaking orasan sa dingding. Tila binibilang ang mga huling sandali
ng kapangyarihan ng mga Villa-Roman. Samantala, sa loob ng kulungan ng military police, si Lucas ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang uniforme ay kinuha na sa kanya, pinalitan ng isang karaniwang damit ng bilanggo. Ang bawat pagpikit niya ay nagpapakita sa kanya ng mukha ni Samantha. Hindi ang mukha ng asawang mapagpatawad, kundi ang mukha ng babaeng naglantad ng kanyang tunay na anyo. Ang kanyang career ay naging abo. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa bawat sundalo. Si Bianca naman, sa kabilang panig ng ospital ng bilangguan, ay nagsisimulang maramdaman ang tunay na sakit. Hindi lang dahil sa pangangati ng kanyang balat na nag-iwan ng mga peklat, kundi dahil sa katotohanang walang sino man ang darating para iligtas siya. Ang kanyang baby na ginamit niyang alas ay wala na, at ang kanyang mga kasama sa krimen ay isa-isang tumatalikod sa kanya. Kinuha ni Samantha ang kanyang maleta at ang kahon na naglalaman ng tunay na suklay ng kanyang ina. Ang tortoise shell comb na nahanap ni Jerry. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga perlas nito. Sa bawat dampi ng kanyang daliri, naramdaman niya ang init at pagmamahal ng kanyang ina. Tila ba sinasabi nito na ang laban ay tapos na at ang katarungan ay nakamit na. Naglakad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Hindi na siya lumingon. Ang bawat alaala ng sakit, ng panlalait, at ng pagkakanulo ay iniwan niya sa loob ng mga pader na yon. Habang lumalabas siya sa gate, nakita niya ang liwanag ng bukang liwayway na dahan-dahang nagpapakulay sa langit ng Manila. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumama sa kanyang mukha. Tila ba naghuhugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Malaya na siya. Hindi na siya ang palamuting basta-basta na lamang itinatapon. Siya ay si Samantha de Silva, ang babaeng nakatayo sa sarili niyang lupa. Dala ang sarili niyang dangal. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humakbang si Samantha palabas ng madilim na mansyon ng mga Villa-Roman. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng kanyang sariling studio sa Makati ay tila isang mainit na yakap, malayo sa malamig at mapanakal na hangin ng kanyang nakaraan. Amoy ng sariwang kape at ang pamilyar na samyo ng langis ng linseed at varnish ang bumabalot sa silid, mga amoy na para sa kanya ay amoy ng kalayaan. Maingat na hinahawakan ni Samantha ang isang antigong imahe ng isang anghel na gawa sa ivory. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno na ng tiyak na kasanayan. Sa bawat haplos niya ng malambot na brush, upang alisin ang alikabok ng panahon, nararamdaman niya ang pagkakatugma ng kanyang sariling buhay. Ang sining ng pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga basag. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong saysay sa isang bagay na tila wala ng halaga. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa isang maliit na frame ng pahayagan na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Isang maikling balita tungkol sa huling hatol ng korte. Si Lucas Villa-Roman ay formal nang tinanggalan ng ranggo at kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa piitang militar dahil sa malawakang korupsyon at pandaraya. Si Bianca naman ay nananatiling nasa ilalim ng kustodya ng batas, malayo sa karangyaan at layaw na pilit niyang ninakaw. At si Doña Carmen, ang matanda, ay iniwan ng mansyong nakatayo sa lupang pag-aari na ngayon ni Samantha at nananatiling mag-isa sa isang maliit na unit sa probinsya. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw ng kanyang kapangyarihan. Hindi na nakaramdam ng puot si Samantha habang binabasa ang mga pangalang yon. Ang galit na dati ay parang isang nagbabagang apoy sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at payapang dagat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit, kundi pinili niyang huwag na itong payagang magdikta sa kanyang bukas. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon
At binitiwan na niya ang mga taong kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang lalagyan na yari sa glass at velvet. Doon, sa ilalim ng banayad na ilaw, ay nakahimlay ang tortoiseshell comb na nakuha niya mula sa mga kamay ng kasakiman. Ang mga perlas nito ay tila mas lalong nagniningning na ngayon. Tila ba ang bawat butil nito ay sumasalamin sa mga luhang kanyang ibinuhos na naging hiyas ng kanyang katatagan. Isinuot niya ito sa kanyang buhok nang may sapat na kumpiyansa. Hindi na siya isang palamuti sa buhay ng ibang tao. Siya na ang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Ang buhay, ayon sa natutunan ni Samantha, ay parang isang antigong kagamitan. Minsan kailangang mabasag ang lahat ng huwad na anyo nito upang mailantad ang tunay at matibay na pundasyon sa ilalim. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakakulong ng mga may sala, kundi sa muling pagbangon ng taong inakala nilang durog na. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Samantha na takot magsalita, kundi isang babaeng nakatayo sa sarili niyang lupa, dala ang dangal na hindi kailanman mananakaw ng kahit anong pirma o sandata. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagkawasak, kundi nagsimula sa isang maningning na muling pagsilang.